Magandang araw mga kaibigan. Good news po ang pag-usapan natin ngayon sa mga sumusuporta sa mga Duterte, lalo na kay VP Inday Sara. Bad news naman ito para sa mga anti-Duterte. Tuadkom. My latest presidential survey. It was conducted by W.R. Nomero. Conducted from September 5 to 23, face-to-face na survey ito among 1,729 respondents nationwide. Nangunguna po si VP Inday Sara, tie sila ni Senator Raffy Tulfo. Both of them nakakuha ng 24% each. Sino yung mga sumusunod? Malayo na. Leni Robredo, Manny Pacquiao, Grace Poe, malayo na. Ang labanan na lang talaga sa presidential election by 2028, very consistent sa mga surveys, itong si VP Sara at Senator Raffy Tulfo. Okay, so meron akong post. Ayan, may post ni Crisette Laureta Chu, posted 9 hours ago. Sabi niya, I am not worried at all. Kahit tie na dikit na ang labanan ni Tulfo at VP Sara, hindi daw nababahala si Crisette Laureta Chu. Okay, bakit? Basahin natin Ito, basahin ko yung kanyang post. Si Sara Duterte and Raffy Tulfo lead the list of presidential candidates for election 2028. You know why I am not worried? Because sirang-sira na si Sara, yet she's still in the lead. They've done their worst and she is still the most prepared candidate, di ba? Si Raffy Tulfo. Okay, tama. Ang ganda itong point ni Crisette Laureta Chu. Mula pa last year hanggang ngayon, grabe na ang paninira kay VP Sara. Non-stop. Si Raffy Tulfo, may sumisira ba sa kanya? Wala naman. Halos lumabas na lahat ang baho. Kung baho man yan, kung ano man yan, lumabas na. Ano pa bang pwede nilang ilabas kay VP Sara maliban sa confidential funds, intelligence funds? Yun man lang ang impeachment. Basang-basa na sa paninira, number 1 pa rin. Ang kalaban niya, tahimik. Kung maglabasan ang baho ng kalaban. Okay, so salamat, Crisette Laureta Chu. Dagdag ni Crisette, wala pang nabubunyag sa kanya, Tulfo, na secret candidate nila. Wala pang issues na nakalkal kasi busy pa ang tao sa Quadcom. Si Raffy Tulfo na mas tahimik pa kay Mark Villar, na binoto ng masa para maging watchdog sa Senado, super demure pala. Who wants somebody demure na ang kaya lang ay mga medyo masama yung salita, hindi ko na lang banggitin. Kaya lang ay mga blank. Saan yung ingay niya sa mga importanteng issues? Pound for pound. After everything that's happened to her, Sara is the real winner in the surveys. After siraan ng bongga, is still number 1. Meanwhile, yung naglustay ng tax natin sa ayuda para mahalin siya, mamaya ko na pag another vlog ito, yung naglulustay ng ayuda. Sige, bilhin nyo na yung survey firm na ito kasi di pa nabibili ito. Okay, W.R. Nomero, bagong survey ito. Kaya lang, sa tingin ko, medyo okay ba? Wala siyang pinapaboran.
Isa lang ang questionable na survey firm ngayon, yung Okta Research. Parang mind conditioning na. Meron pa yung RP Mission Development Incorporated. Yan, dalawa ang napapansin ko na ano. As far as WR numero, wala pa. So dapat daw bilhin na nila kasi hindi pa nabibili. So, anong masasabi nyo? Tay silang dalawa. Tulfo and BP Sara. Grabe na ang paninira kay BP Sara. Magbasa tayo sa mga comments. Anong mga comments? Harlem Bahamonde, sabi niya, been reading Pinklet's comments na they'd rather vote for Tulfo. Sagad sa boto, galit nila. Ele Sondo, pustahan tayo, pag nabili na yung sobre, ay stay yung sorbe nila, baliktad na ang resulta. So, hindi pa nabibili ang WR numero. Tita Rosen, tama, inaasahan mo si Sir Rafi ang unang magtanggol sa bayan, pero tahimik nga siya. Wala siyang, biglang tumahimik eh. Nung unang ingay-ingay, si Senator Ramy Tulfo. Benz Loba, sabi niya, I love the Dutertes that the Tulfos don't even register on my radar. No kilig whatsoever for the latter. Divine Bautista Mamuan, natamimi sa loto. Ito, maingay siya noon sa loto. Grabing investigasyon, kaliwat kanan. Ngayon, biglang tumahimik. Anyari? Ace Rebel, sabi niya, a lawyer who has experience in an executive position versus a broadcaster, YouTuber who doesn't even know what domicile is. Common sense lang, pagpili. Ay, nako. Animari Animon, sabi niya, thanks, kasi matalino pa rin ang mga Pinoy. Yan. Nakaayuda na at may tupad pa. Pero si BP Sara pa rin ang top choice. Tanggapin lang kasi, pero pera natin ang pinamubudpod. Akala kasi ng isa na kung sige niyang bigay ng ayuda, pipiliin siya ng taong bayan. Wais na ang taong bayan ngayon. Sabi nga ng mga taga Davao, nung may one time may bagyo sa Metro Manila, ang ayuda napunta sa Davao. Yung mga komisyon taga Davao, tinanggap namin yung ayuda dahil pera naman yan. Kaya lang, Duterte pa rin kami. Ay, hindi nag-iisip itong mga mahilig magbigay ng ayuda. Dan P. Tafalya, sabi niya, magaling lang mag-imbestiga sa mga iskandalo, referring to Tulfo. Magaling lang mag-imbestiga sa mga iskandalo ng kung sino-sinong tao yan si Tulfo. Walang pinag-iba yan sa mga artista, mahilig pag-usapan ang mga iskandalo. Imbes na ang mga bago o updates ng mga batas na pwedeng pakinabangan ng long term ng taong bayan. Okay. Kai Castañeda, imagine nyo pag may international conflict, tas pagharapin lang sa YouTube para sa pilitang i-reconcile. While Tulfo flex his machismo and threatens anyone who disagrees. Wala na. Clene Climaco Reyes, bakit nga pala tahimik sa mga issues si Tulfo at iba pang mga politiko kagaya ng flood control projects? Wala kang narinig na salita ni Tulfo. Flood control projects, 25 tons of gold yung ibinenta ng Bangko Sentral. Maharlika Investment Fund, 100 million Duran-Duran one night concert. 20 million pagkain ng SONA sa loob ng 2 oras. Natigil bigla yung investigasyon niya sa loto nang masukol ng taga-PCSO. Drug worth 1 billion sa Alitagtag, Batangas. Naglaho na yung PhilAm na driver at napakarami pang anomalya sa ating bansa. Okay, so dito pala sa survey ng WR, si BP Sara, ang laki ng boto niyang nakuha sa Mindanao, 65% ang kanya.
Sa Luzon and Visayas naman, nangunguna si Raffy Tulfo. Yung pangatlo, pang-apat is Lenny 9%, Grace po 5%, Amy 5%, Pacquiao, Roy Padilla. So, laban lang mga DDS, suporta lang tayo sa mga Duterte. Malapit ng pagtotoo sa 2028.